So, ito na ulit yung biyahe natin na pabalik sa Manila. Samar to Manila. Ayan, kung napanood nyo na yung Manila to Samar natin, kumusta naman yung panonood ninyo? Ayos ba? Comment nyo lang dyan sa ano natin, comment section. Ngayon, ang biyahe naman natin ngayon, Samar to Manila. Ride out natin, 5:45 na. Inumaga na kami ng gising. Ang barko, tansyado namin, alas 8 ang alis. Kaya siguro makahabol pa naman kami ngayon sa 8 na alis. Pero malamang ang dating namin doon, ano na, mga 10 a.m. na. Kaya mahaba-haba na yung ira-ride out natin sa first day natin. Kaya yun, tignan natin. Kung dati dumaan kami sa Dait pauwi, nagbayad Dait kami. Ngayon naman hindi na muna kami magdadait. Subukan muna namin yung pauwi ng Sipokot din, kung alin ba yung mas mabilis. To hidden ano to, maraming nadidisgrasya dyan, guys. Hindi mo kasi makita pababa, tapos biglang may ganong humps pala. Galing kayo ng Calbayo, tapos papunta kayo ng port, dito may magandang view. Yan, pakita ko sa inyo yung magandang view dito. Maganda rin dito yung daan. Ayan o, ayan o, ganda ng view dito. Maraming humihinto dito magpa-picture itong view na to, kasi kita yun. Kita yung dagat, kita yung vulkan ba yan? Ayan o, kita. Mount Bulusan. Parang sumabog ang Mount Bulusan, no? May ulap sa sa ibabaw niya. Ayan, magandang spot dito magpa-picture, guys. Pwede kayong huminto pag ganito. Lalo na kapag sunset. Sunrise ngayon Dito, shout out sa mga taga Alegria dito. Salvacion dito. Diyan, Alegria na. Dito, JNT. Sa mga naghahanap kung saan yung JNT. Ayan JNT yan Ginagawa kasi namin, guys, pag nagta-travel kami, inuuna na namin ipadala sa JNT yung mga gamit namin. Kasi bukod sa mura na, door to door pa yung shipping nila, tapos mabilis kaysa sa LBC. Tapos di na kami mabibigatan sa biyahe na dala-dala pa namin. Kaya konti na lang yung dala namin. Yung mga pamalit na lang namin in case of emergency, mga ganyan. Kaya ganun ang ginagawa namin. Siyempre hindi naman kasya sa motor lahat. At least makakapagdala kami ng maraming pang dalawa kasi yung dinadala namin lagi. Sapatos, ganyan. Marami pa. Kaya hindi kasya sa motor talaga. Kaya naisip namin ipadala na. Pag pinadala na namin, JNT 3 days lang dadating na. Kaya advance lang namin ipadala. May masusuot na kami. Alegria. Shout out sa mga taga Alegria natin na subscriber. Dito maganda i-drone shot ito dito, guys. Nakita ko na sa isang vlog. Itong lugar na to, maganda siya i-drone shot. Hindi ko magawa-gawa kasi pag pumupunta kami dito, laging mainit kasi mamamalengke. Mainit na yung time na yun. Siguro next time. Maganda yung aerial view ng lugar na to. Ito particular na lugar na to.
fish pan. Mga tanim dyan, ano? Tilapia, bangus. Kumusta pala kayo guys nung bagyong Christine at saka Leon? Grabe yung bagyong Christine na naranasan namin dito sa probinsya. As in, 24 hours na binabayo yung mga kabahayan dito sa amin ng hangin at ulan. Sobrang lakas. Tulad na makikita ninyo sa mga balita, talagang literal na ganong kalakas. Tapos 4 na araw yata o 5 araw na walang kuryente. Pagdating ng kuryente, internet wala din. Kaya grabe yung bagyo na yon. Tapos si Leon, buti na lang si Leon. Ewan ko sa parang grabe din naapektuhan yata yung Cagayan ng Leon. Hindi gaanong makapanood ng balita guys dahil wala ang internet. Pero grabe din ang sa Cagayan. Ngayon, Marcy naman, Marcy. Ano ba ngayon? November 8 ang ride out pala namin ngayon guys. Ewan ko kung nasan na si Marcy ngayon. Buti hindi siya dito sa madadaanan namin sa Bicol region. Kasi baka magbaha-baha at mag-landslide na naman. Dapat kasi talaga yung uwi namin nitong nakaraang Monday na. Pinalipas muna namin 4 yun. Pinalipas muna namin yung maraming uuwi. Tapos sinigurado muna namin na hindi kami maaabala sa daan kasi nakaka-stress din kapag stranded ka. Bukod sa stress, magastos din yung ganun. Kaya pinauna na namin yung mga na mag-settle down yung kaganapan dyan sa Bicol region sa mga flooding. Tignan natin ngayon kung ano na yung eksena, kung ano na yung itsura. Pero sabi naman nila na marami na yung passable naman na daw. Kitang-kita yung Mount Bulusan, no? Ganda. Dito pala guys yung Spice. Na-i-feature ko na to dati sa sa vlog ko, pero nag-Spice ulit kami nung nakaraan. Ang ganda ng Spice. Spice. Malapit na tayo sa pier. Ayan na, yung pier, tanaw ko na. Right there. Dito na tayo. Chic food house. Sarado pa nga food house, oh. Dito tayo. Entrance. Hindi, nandiyan pa. Booking muna. On the beat, 125 lang yun, sir. 110. On the beat, 110. 337. Nakaalis na ba? Big Sierra Tango. Hindi pa ba? Ano pa po daw? On the beat. On the beat, 110. Sige, inquire nyo na lang sir sa loob. Bago mag-resibo, makikita nyo na kung resibuhan kayo sa barko na yan. Ah, okay. Thank you. Pumili.
Nahuli sa pagmata. 2-3, Alis na ba? Kaya pa? Sana kaya pa. Ta. Thank you. Tabas po yan dyan. Punta tayo ngayon sa Coast Guard, guys, para makasakay tayo ngayon. Sakto lang, loading na sila ngayon, loading. Muntik pa tayong hindi makasama, kaya sana makasakay pa tayo. Ito yung Coast Guard. Let's go. Coast Guard, ayan. Sir, good morning. Thank you. Tatakan lang doon, guys. Mura lang ng binayaran natin ngayon. Sir, diretso ka na doon sa ginto. Thank you, sir. Gate 2. Sakay na tayo ng barko, guys. Buti na lang nakahabol tayo. Tayo na lang ang iniintay. Siniksik na lang tayo. Ito na. Yan yung barko ng kapitbahay. Ito yung nasakyan namin. Walang katao-tao. Anong oras pa lang ngayon? 6:30. So sakto yung ano, ewan ko kung anong oras to alis, pero sana mas maaga. Ganda ng sunrise, oh. Kakababa lang natin, guys. Hanap muna tayo ng makakainan. Breakfast. Ito, oh, Carringer yan. Sige, baba. Yun, guys, kakatapos lang namin mag-breakfast. Medyo mahal yung breakfast namin ngayon. 210. Malapit kasi sa pier, kaya ganun. Medyo mahal ang ano nila. Pero kung pipili kayo ng makakainan na malayo sa pier, makakamura kayo. Nagutom na talaga kasi kami, kaya kumain na kami. So, bibiyahe na tayo ngayon. Halos ano lang yung biyahe namin sa barko, 1 hour and 30 minutes. Dumating kami, o nakababa kami ng barko mga 8:30 na. Nakasakay kami mga 6:45 na yun ng umaga. Tapos kumain. So ngayon, time check tayo, 9:04, 9 AM na ngayon. So tignan natin kung hanggang saan yung aabutin natin bago tayo gabihin. Ang initial na ano namin, Tagkawayan o Calawag kami mag-overnight. Pero tingnan pa namin kung ano yung magiging takbo ng biyahe namin. Kapag hindi talaga kinaya, sipokot ulit. Ganun lang naman. Pero ngayon dahil less yung ano natin, yung hinto-hinto dahil pauwi naman na tayo, baka medyo mas mabilis tayo. Pero syempre yung takbo natin, yung manageable pa rin, yung takbong pogi pa rin. Hindi tayo nagmamadali. Dami na rin mga bus na nakakatawid. Ano kaya yung itsura ng mga nabaha? So makikita din natin mamaya kung kasama siya doon sa madadaanan natin. Yung mga bahay na nasalanta ng bagyo,
makikita din natin mamaya. Ayan ba yung Mount Bulusan, di ba? Mount Bulusan. Ayan o. Walang kaulap-ulap. Mount Bulusan. Ano kaya ang itsura niya pag nandun ka sa taas, no? Ito yung bumumbok yung lupa. Oo. Sa kwan yan, sa earthquake dati. Dadaan lang tayo dahil itong part na to dito ng yun, okay. Yung biyahe pala namin guys kanina, siguro yun na yung pinaka-relax na biyahe o pagsakay namin sa barko. Kasi pagdating namin, bayad ka agad, tapos kami na yung huling motor na pinasakay, siningit na lang. Tapos normally maghihintay ka pa ng 1 hour bago umalis. Ayun, umalis ka agad, mga ilang minuto lang na hintay. Turo mo, saan tayo? Dito? Kala ko mag-picture kit. Yeah, sinuturo mo na maganda yung view. Hindi ko naman makita kasi nandito ako sa yan. So kaya yun ang pinaka less stress. Na-stress lang kami dun sa yung galing ka sa taas, tapos pagpasok mo lalabas ka na, aircon doon banda. Pag mahina yung aircon, di ba pangit yung amoy. So, parang yung sikmura mo binabaliktad. Pero saglit lang naman yun. Kabit natin, no? Saglit lang naman yon kasi pagbaba namin nakadaking ka agad, labas kami kaagad dahil una kami, dahil singit ng alam. Kaya maganda yung biyahe. Tignan nyo yung Mount Bulusan guys. Nung nakaraan medyo hindi gaanong kita, pero ngayon tsaka pala guys, hindi pa tayo nagpapagas ngayon kasi kagabi, nakahapon pala, nagpa full tank na kami. So wala pa tayong gastos ngayon sa gas. Mamaya check natin kung magkano din yung magagamit nating gasolina sa biyahe na to, para may reference kayo kapag kayo naman ang mag Manila to Samar, Samar to Manila. Yun, ganda ng Mount Bulusan, kitang kita dito. Pinagpala sa bulkan ng Bicol region. So far dito sa hanggang part na ito ng crossing, yan dyan sa may Erosin medyo wala pang sign ng ng binagyo, binaha. Parang hindi yata kasama to sa binaha. Shout out kay plate number 420 EWD. Kabit ride natin yan. Dito papuntang Erosin.
Oras natin guys, 9:30 pa lang. So, update ko ulit kayo mamaya. Tignan nyo yung Vulcan Mayon guys. Kitang-kita na dito. Ang layo pa niyan ha, kita na dito. Clear din ngayon yung yung panahon. Pisat na pisat. Mayroon dito. Si plate number 420. Dami ditong ginagawang guys, mga daan. Ba't tayo pinapakanan? Pinapakanan tayo dito. 1, 2, nadaanan ba natin to dati? Kakanan tayo dito guys. Kanan. Nadaanan natin to. Yun. Okay. Diretso na naman. 6 hours na lang. 7 minutes. Arrival time 4 p.m. Tapos kanina 350 kilometers yan. Ngayon 290 kilometers na lang. 293 kilometers. So nakakuha na kayo almost 60 kilometers. Kalawag. Sa Kalawag, papuntang Kalawag yan. Kalawag, Quezon. Uploaded na pala guys yung part 1 at part 2 natin ng Manila to Samar natin. Kaya pwede nyo nang panoorin. May tanong ako doon Ang tanong ko doon, ano yung nakakapigil sa inyo na magbiyahe? Maraming nagkomento na budget daw. Maraming nag-comment na budget daw. Syempre, pagdating sa budget, talagang pag-iipunan natin guys. Ganon din naman kung uuwi kayo ng Samar na magbabas, mag-aeroplano, magbabudget din naman kayo. Kaya itaon nyo na talagang uuwi kayo, tapos motorin nyo na kung kaya ninyo, na di kayo takot ba na minsan walang kasama o baka maligaw. May Google Maps naman. Yung kondisyon ng motor, syempre bago magbiyahe, test ride nyo na sa medyo malayo sa inyo. Change oil, tingnan nyo yung gulong kung ayos ba. Dala kayo ng inflator, tapos yung pambulkit na nabibili sa Shopee, meron naman ganun. Lalo na sa mga tubeless, madali na lang i-sealed yung yung mga butas ng gulong. Tsaka yung
kung ang sealant nyo medyo matagal na, baka pwede nyo nang papalitan din para, kasi nag-i-expired yung sealant. Kaya kung pwede nyo nang papalitan nyo na rin. Tapos yun, inflator, nabibili din naman sa Shopee yung inflator, pangpahangin ba in case of emergency. Yun, pwede yun. May mga inflator naman na ngayon na portable lang, na kayang kaya talaga magpahangin. Nasubukan ko na, nakailang beses ko nang nasubukan. Tapos mga basic tools lang ang dinadala ko, yung spark plug, ganyan, mga screwdriver, dala-dala din yan. Tapos katala, mayroon din ako katala yan, pang mga bukas-bukas lang na, mga basic lang talaga na ano. Yun lang naman yung hinahanda ko kapag nagbibiyahe kami. Syempre yung katawan din, dapat well rested ka, naka ano talaga sa'yo, nasa isip mo talaga na mahaba ang biyahe, kaya kailangan maging matiisin. Kasi sa init, sa iba't ibang mga sitwasyon, mga kasabayan mo sa daan, so yun ang kailangan mong ipag-ihanda. Nung bago kami nag Manila to Samar, nag-rides kami ng Infanta, Quezon. Sinubukan ko yung gulong ko, nalaman ko nga doon na merong kailangan ng palitan yung yung bulb ng tubeless ko, kasi lumalabas yung hangin. So kaya nababawasan yung hangin niya, tapos nag-aamoy goma. Nung nakaraan nga, diba 32 dapat PSI sa hulihan, o 33 ganyan, nasa mga 9 na lang, kaya pala sobrang amoy amoy goma na yung pagbiyahe namin. Tapos ang bigat niya imaneho. So di nalaman ko na kailangan na siya di pinaayos ko kaagad, naikondisyon ko na siya. Tapos yung harap yung front brake ko medyo matigas, hindi ko makagat, pinayos ko din. Tapos pinapalitan ko na yung bola sa panggilid, kasi parang nagasgas na yata, o hindi na na-deform na siya. So pinapalitan ko lang din yun para maganda yung hatak ng natin sa pagdadrive. So yun lang naman yung mga basic na kailangan. Pero kung kondisyon talaga yung motor nyo, change oil lang. Isang beses ko lang yung gagawin, hindi na ako yung, diba, papunta, chinek nyo na, tapos uwi na kayo, ipapacheck nyo pa. Ako hindi na, isahan lang sa akin, kasi syempre matagal naman yung mga maintenance na yan, naglalas naman yan ng ilang mga buwan, ilang mga rides, ilang mga kilometers. Kaya no need na kung kakapacheck nyo pa lang naman. So itong ginawa namin pagkatapos naming mag Manila to Samar, wala nang check, hangin lang, check lang ng kung meron bang mga major na mga sira, wala naman. Biyahe na kagad dito. Yung change oil nito pag uwi na ng Manila, pag medyo long ride ko na rin. Yun, time check tayo guys, 5 hours na lang makarating na tayo ng Calauag. Ang arrival time natin ay 4 PM pa rin. Kilometers, 286 kilometers na lang.
Oras natin sakto alas 10 a.m. So enjoy lang sa panonood guys. Subscribe ka na rin pala para umabot tayo ng 1,000. Masubukan naman natin kung ano ba yung feeling ng may pumapasok na revenue sa ads natin. Ang ganda ng tanawin dito guys. Tingnan. Mga bundok-bundok. Maganda din yung daan. Ayan. Sorsogon. Lapit na tayo sa Sorsogon guys. Nasa Sorsogon na pala tayo, pero dadaan tayo mamaya ulit sa Coastal Road. Tignan nyo guys, oh, nagbanggaan. Ayan, oh, banggaan ba yan? O rescue? Rescue yata yun, hindi pala banggaan guys. Tumirik sa kalagitnaan. Time check tayo guys, 11 PM na. Dito pa rin tayo sa papunta na tayo sa Daraga Diversion Road. Malapit na tayo sa Daraga. So 240 kilometers na lang. So naka 100 kilometers na tayo. So 240 na lang. Tignan natin kung hanggang saan aabot ang ating lakas. Ang goal namin Calawag. Doon kami mag-overnight para mas malapit na sa Manila. Pero pag hindi kinaya, edi Tagkawayan, Ragay o Sipokot. 5 hours pa rin yung oras. Arrival time natin 5 hours na lang. Binubuno natin. Tansyado ko nito mga 6 PM na kami makakarating ng Calawag. PM. Tapos pagdating doon, hahanap pa kami ng matutuluyan. Mura lang pala yung binayaran natin sa barko kanina. Kung nabanggit ko na, 675 lang. Compared sa Matnog to Alin, mas mahal. Kasi almost 1,000, ay lagpas 1,000. Pauwi 675 lang. So yun, medyo mainit na ang panahon. Masarap din mag-drive ng medyo makulimlim ba, maulan-ulan. Kaya lang, wag na lang kasi baka mag-landslide. Okay na lang na maaraw. Mahangin naman sa biyahe. Tignan nyo yung mayon guys, oh. Kitang kita dito. Ganda, oh. Walang kupas. Ano siya? Ang tawag sa kanya, endless beauty. Nagpahinga lang kami kanina guys, mga 10 minutes yata yun.
kasi masakit na sa puwet. Tapos uminom na rin ng Cobra. 50 pesos additional sa gastos. May iba na mas prefer na magtubig-tubig lang. May iba na nagso-soft drinks. So ano man ang mapagpasya nyo guys, kayo na bahala kung pag mag long ride, mag soft drinks din ba kayo o magtubig-tubig lang. Matter of ano lang naman yan, preference. Ako mas gusto ko yung may, syempre maraming tubig pa rin naman iniinom ko, pero mas gusto ko yung may konting tamis, kasi pang ano din, dagdag gising at saka energy. Syempre nagkakape pa rin tayo. Oh, lilipad ako. Lapit na tayo sa Daraga Diversion. 4 kilometers na lang. Yun, no? Mas marami ngayon na ano, kitang kita siya sa camera. Mas kita pala siya kapag pabalik kesa kapag papunta. Pagpunta ka ng Samar. Dito na tayo sa diversion. Kaliwa tayo dito guys. Yan. Yun. Dito. Kainit man sa imo trabaho. Dito. Daraga Diversion Road. Mga ano lang to, 6-7 kilometers lang. Tignan nyo guys, oh. Grabe, parang ang ganda magpa-drone dito. Magpa-drone. Doon sana. Wag. Ganda doon, no? Ayan, no? Nung nakaraan hindi natin nakita ng ganyan kasi doon tayo sa kabila. Doon sa kaliwa, kumaliwa tayo doon. May riles. Galing ah. Yun na naman, oh. Parang sinasabi ni Mayon, stop muna kayo. Sa susunod guys, mag-ano tayo ng isang bakasyon na dito lang talaga yung focus natin sa Bicol. I-enjoy natin ang Bicol. Ngayon ano lang muna tayo, daan-daan lang muna tayo. Uy, grabe yung ganito.
Kita mo ba? Ang ganda pa rin niya tingnan. So, ano to? Ba't dito tayo pinadaan? Ayan. Kasi dati doon tayo yung nalalagpasan natin to lagi. Dito tayo pinapadaan. Ayan o. Ganda pala tambayan dito guys. Kitang kita mo ang mayon. Di ka pa maarawan. Kaya pala dito nagtatambay itong mga ano Oo nga. Kaya alam na natin no. Ayan. So, anong oras na ba? Mag-alas 12 na. 9 minutes bago mag 12 noon. Dami palang mga dumadaan dito guys. Maganda kung makaano tayo ulit. Ito nag-landslide yata ito dito. Makadaan na ulit tayo sa mga diversion. Gumaka diversion road lang ang hindi natin dadaanan. Nasa Ligaw na tayo guys. Ligaw Quezon na ba to? Ligaw Quezon? Hindi ako tiyak kung Quezon ba yan. Welcome to Ligaw. Hanap na tayo ng makakainan ng lunch. Kasi sa oras natin ay 12:20 na. Hindi na tayo kakain. Nakakita na kami ng kainan guys. Aray. Ito na kami kakain. Balikan lang natin. Yun. Medyo makulimlim. Tapos yan na tayo kakain. Ayun Dito pa rin tayo guys sa bayan ng Ligaw. Kumain lang tayo. 140 ang bill natin. Hanap lang tayo ng CR dahil naiihi na kami. Barado daw yung CR nila dun. Sunod Pulanggi. Pulanggi na yata ang sunod. Iriga, Naga, Sipokot, Ragay, Tagkawayan, Kalawag. Ayun. Parang nire-route yata tayo dahil di ba yung ibang daan kuan bangin sarado. Kaya nire-route tayo ni Google. Pulanggi, Albay. Uy, nahulog. Pulanggi, Albay. Meron na lang tayong 3 hours guys para makarating na ang Kalawan. Arrival time natin ngayon 5 PM. So tansyado ko mga 6 PM or 6:30 dating natin sa Kalawag. Pulanggi. Mga 180 kilometers na lang. Ano na lang to? Parang
Quezon City to kilometer 90 balikan. Dito tayo sa Nabwa. Kakagaling lang namin nagpahinga, guys. Kumain muna kami ng ice cream kasi mainit. Yung sa gastos 120. So nasa inyo pa rin naman yun, guys, kung meron kayong extra at gusto nyong ma-refreshkuhan kasi mainit talaga ganitong oras. So, oras ngayon ay 1:50, mag-aalas 2 na. 3 hours pa mahigit yung ating babaybayin papunta ng Calawag. Mga ano pa yan, mga 166 kilometers. Ayon kay Google, ang arrival time natin ay 5:15, pero kay Google yan. Ang tansya ko nasa mga 6 PM na to o 6:30 ang dating natin ng Calawag. Pag dumating tayo ng Calawag bukas, malapit na tayo sa Manila. Kaya yun lagi yung ginagawa namin, as much as possible. Yung unang biyahe namin, mahaba yung makobrehan namin para hindi gaanong nakakapagod pa. Kasi yung first day well rested ka bago yung biyahe. Yung second day medyo pagod ka na, kaya mas maganda kung short distance na lang yun. So yun ang ginagawa namin. Medyo traffic ditong side na to. Nabwa, Balatan. Kulay red na red siya. Pinapaliko tayo dito sa parang bayan na to ng ito yata yung mga na, ayan, ito yung na-flood. Ayan, ito pala yun, guys, yung na-flood. Tama, Nabwa, naalala ko, Nabwa. Kasama pala yun sa na-flood. May ha? Oo, baka may mga patay pa yun dyan. Diyan tayo. Ha? May daan dito mas malapit hindi traffic. Ayan. Diba? Hindi traffic dito. Kakaliwa kasi tayo. Dito na lang tayo dadaan. Ayun, diretso lang dito. Bayan looban to kaya diba, mas malapit. Dito kakaliwa dito, dyan din tayo manggagaling sa ayun. Kaya dito na tayo, diba? Dito na tayo sa Nabwa Balatan Road. Dire-diretso lang tayo dito for ilang kilometers? 5 kilometers. Malamig ang hangin dito, malamig. Uy, grabe ang lalim ng uy.
Grabe ah. Oh. Yeah. 25 kilometers. Itong daan na to, 25 kilometers. Tignan niyo yung dinadaanan natin, guys. Walang katao-tao. Ano pa lang ngayon? Alas 2. Wala tayong kasabayan. Ito yung magandang biyahe. Tapos medyo makulimlim na ngayon. May mga bahay-bahay din naman. Kanina pa to, naka mga ano na tayo, mga 5 or 10 kilometers na natin binabaybay yung daan na to. Ganito ang itsura. Pag ginugel, sundan nyo lang yung Google. Welcome, walang nakalagay kung welcome saan. Basta kanina doon sa Nabwa Balatan Road, dinire-diretso lang natin yun. Tapos dito tayo pinadaan. Yan maganda yung daan, walang minimal lang yung lubak. May mga tao. Pero sa tingin ko pag gabi dito sobrang dilim kasi walang mga street light. 10,000 na guys 10,000. Dito tayo inabutan ng 10,000 natin. Go na naman, go. Yeah. So 10,000 miles ay 10,000 kilometers pala. Simula nang binili natin si Ju, naka 10,000 odo na tayo. 2 hours na lang and 54 minutes. Ang time check ay 2:45 to 3. Quarter to 3 na. 141 kilometers na lang. Medyo nagbagal tayo dyan kanina. Dahil merong inaayos na may inaayos na kalsada. Salitan lang yung mga pwedeng dumaan. Yun lang ang pinakamahirap na madadaanan ninyo pag dumaan kayo dito sa ano na to, diversion road na to. Nandito na tayo ngayon sa highway sa Rolando, Andaya. 30 kilometers to Meron na lang tayong 2 hours and 30 minutes na biyahe. So dito na yung mga kasabayan natin na mga malalaking sasakyan, kaya doble ingat lang dito. Parang umulan yata dito guys, tignan nyo. Doon kanina sa dinaanan namin sobrang init, matarik ang araw, pero dito basa. Lagot ka, tiwas ka, boom. Boys buhay. Mahirap mag-overtake na may kasalubong ka tapos dalawa pa yung overtakean mo, tatlo. Ayan tatlo. Mas okay na lang na maghintay na lang na magkaroon ng magandang chance kaysa ipilit mo yung 5 minuto na madidelay ka lang kaysa buhay mo yung kapalit. Doon na ako sa 5 minuto na lang na maghintay. Mga tao ngayon wala nang pasensya sa maghintay. Nasaan na ang pasensya? Meron namang mga ganito, mga extra na daan dito sa right side. Pwedeng overtake ang motor, kaya dito na lang ako overtake kapag malinis.
Kapag malinis na, syempre hindi naman basta-basta na overtake lang tayo. Tignan din natin na malinis na. Time check ngayon guys, 3 PM. Ka-Honda Beat natin to. Dito na tayo sa Pamplona. Na tayo guys sa Sipocot. 10 kilometers na lang. Sipocot na. Ten kilometers. Time check 3:30. Arrival time 5:30. Time check 4 PM. Dito na tayo, malapit na tayo sa Ragay. Mga 84 kilometers na lang. Nasa Calawag, Quezon na tayo. Bali mga 1 hour and 45 minutes na lang na chill ride. Ang estimated time arrival natin ay mga 5:30 ganyan. Pero syempre dahil maraming lubak, mabagal lang tayo sa mga 6:30 na yan, 6:30 or 7. Pero ang kinagandahan, maaga yung first ano natin, ay medyo malayo yung tinakbo natin sa first day natin ng biyahe. Ganun pa rin, isang beses pa lang tayo nakapagpa full tank. 2.6 yata yun liters ang naikarga sa atin. Napansin ko guys na madalas mas mura doon sa mga gasoline station na hindi gaanong kilala. Ang mga Shell, Petron, Caltex, Sea Oil, Uni Oil, parang ang mamahal sa kanila. Meron kami nakita ngayon 63, 62 ang litro. Samantala doon sa binilan namin kanina, nalimutan ko kung anong gasoline station, 55 lang. Pero hindi naman umano. Uy, hindi ko na malayan. 1 hour and 30 minutes na lang ang tinatakbo natin. Ganun pa rin, heading pa rin tayo papuntang Ragay. Tignan nyo yung signage ng ano guys, yung signage ng jeep. Takbong pogi. Yan lang tayo guys, takbong pogi lang tayo. Masisira ang buhay natin dyan. Dito na tayo sa Ragay guys. Dito na yung mga grabe yung lubak. Hirap na to, hirap.
Doon tayo. Ito na ang Ragay na maraming lubak. Nasa Ragay na tayo. Agay, Ragay. Diyan tayo nagpagasolina. Diyan. Bago dumating na si Poco. Dito, meron pa dito. Marami dito. Sa pinakamalubak na area guys, Ragay. Yung si Pokot, okay na. Aray, tignan mo. Yung si Pokot, okay na. Yung Tagkawayan, okay na rin. Pero meron pa rin naman. Yung Ragay pa rin. Agay, Ragay. Pero continuous naman yung yung road construction. Ayan Kaya pag gabi ka dumaan dyan, di mo makita. Yari talaga. Ito magandang daan sa Ragay. Ayan, itong part. Pagdating dito, meron na naman. Sabi ko na nga ba yun. Pababa kasi kaya hirap. Mahirap din dito overtake guys, kasi pag nag-overtake ka, syempre bibilisan mo. Kaya lang di mo alam kung maganda ba yung daan doon sa overtake, sa lane na kukunin mo pag overtake. Konti na lang guys. Lipi. May bato. Time check. Anong oras na ba ngayon? 4:23. Maaga-aga pa. 1 oras at 22 minutes pa. Kilometers, 68 kilometers. Ayun na guys. Eksakto 1 hour na lang. Nasa Calawag, Quezon na tayo. Arrival time natin 5:53, pero mga 6:30 na yan. Swabe lang ang takbo natin. 1 oras na lang. 52 kilometers. Lapit na lang ang 52 kilometers. Nakakapagpahinga na rin. Yun, at least yung bukas na biyahe natin, mga 6 hours na lang yun. So makarating na tayo ng mas maaga. Baka hindi na tayo abutan ng rush hour sa Manila. Baka mga alas 3, alas 2 nandun na tayo sa bahay. Ha? So, sige. Para maka-stretch ulit.
Guys, 30 minutes na lang. Ginabi na tayo guys. Tama yung estimate ko, mga 6:30 PM yung dating natin sa Calawag. Konting tiis na lang. Mga 28 kilometers na lang. Medyo madilim na. Ang oras natin ngayon ay 5:52. 5:52 na. Parang ganito rin yung eksena natin nung nagbayad dait tayo 6 hours na lang. Di tayo nakahanap ng matutuluyan sa Calawag. Very expensive at wala gaano, ewan ko ba, parang wala gaanong tuluyan sa Calawag. Aray. Kain muna tayo guys.